So ito yung pinaka bahay nila Tatay Digong. So live tayo, update tayo dito. Ito yung matatagpuan sa may Central Park ang pinaka dito, pinaka legit na address no. So akala ko kasi dati ang Central Park is doon sa area yung mga malalaking bahay malapit na sa may NH Bangkal. Central Park pa rin din yung mga Kanlaon, mga ganong kalye ng mga bulkan. So inisip ko na isa sa may pinakamalaking bahay sa Taal, Central Park ay bahay ni Tatay Digong. Yun pala. Hindi pala no. So dito pala siya malapit sa may sa may Sapa, Ilog. Baga yan floodway area yan diyan na area na ilog. So kapag masyadong malakas yung buhos ng tubig ulan sa bundok ng Davao, so yun dito yan flash out, flash yan sila dito. Isa sa mga mababahaan. Kaya kita niyo naman ang setup ng bahay nila. Siya elevated no. Siguro nasa mga ilang metro, siguro mga 3 to 3 meters above mula sa sa simento. So ito yung bahay nila dito, ancestral house nila Tatay Digong. Siyempre dito lumaki sila BP Sara, Kung Pulong in Basti. Tsaka to dito, bahay pala na to, lilipatan lang nila kumbaga bata parang nasa 1 year old or 2 years old daw si Mayor Basti na pumunta dito. Sabi nung nanay ni Sir, isa dyan. So parang yata to sila empleyado nila na mga Duterte. Yan, sabi ni Kuya na sa kanyang sa pagkasabi ng kanyang nanay bali sa memory ng kanyang nanay ay daw yun nga 1 year old or 2 years old si Mayor Basti na pumunta dito nung lumipat sila dito mag-anak o pamilya. And ang edad ni Mayor Basti ngayon ay 38 noong November, so turning 39 this coming November 2025. So ibig sabihin magka 40 na siya next year 2026, 41 sa 2027, 42 sa 2028. So ibig sabihin yun, hinog na. Ibig sabihin eligible na siya magtakbong presidente. Kaya ganun na lang sila hot kay Mayor Basti ngayon. Kaya ipapahuli daw ipapakulong. Pero yun naman ay unverified naman mga balita. Kumbaga nananatiling chismis pa rin naman. Pero as I've said, hindi talaga malayo, hindi siya imposible na mangyari, di ba? Tama na ng mga ebidensya kung ano mga pasab. Sila na magaling diyan, expertise nila yan na mag-falsificate ng mga tawag dito, planting frame up or sit up ba tawag diyan. Para magkaroon ng ebidensya. So may kaso na, so disqualified na sila. Hindi na sila makatakbo ng kahit anong mga position possible, no? So sa tingin niyo? Ito yung bahay nila, bungalow type. So itong bahay na ganito kapag in the 80s, 90s, rich kid ka na pag ganito yung bahay ninyo. Bungalow type. Di ba may mga siya, may mga mahilig sa mahilig sa basement ang mga sinaunang panahon. Actually yung lolo ko, yun, taas yung lolo ko sa side ng nanay, yung bahay nila is meron silang pa basement type. Ang purpose daw nun is kung aatake na yung mga Bama kasi nung araw, 'di ba? Bama, NPA. Bago pa mag-NPA, 'di ba, Bama? O di kaya magkakaroon ng giyera ulit ang mga Amerikano at Hapon. Parang yung ganung experience nila sa Amerikano at Hapon nila kinukuha 'yun. Kumbaga siya, experience nila 'yun na para safety, mayroon silang mapagtaguan, hindi sila matamaan ng mga balang ligaw kapag mayroong bakbakan sa mayroong basement. Parang pa-underground system. Pero hindi ba talaga underground na dadaan ka sa napakaliit na portal, napakaliit na lagusan o daanan. So parang parang pa-basement style gaya nito. Yan, sumin natin. So matagal na tong hindi tinirhan ng pamilyang Duterte. Si VP Sara nag-asawa, si Kung Pulong ganun din nag-asawa, si Mayor Basti dun sa nanay niya, di ba? So si Tatay Digong naman ay nagkaroon na rin siya ng bagong pamilya. Yan nga si Ma'am Hanelit and si Kitty Duterte. So ito yung bahay nila dito. Isa to sa ground for search. Hahalugubin to nila General Torre kasi nga kasama applied lahat ng applied to all houses of the Dutertes ang kailangan ilalabas or yung ginawang search warrant na seem to be legit naman daw, sabi ni VP Sara. Na sabi naman ng kampo ng iba ng kabila daw hindi daw totoo, fake news lang. So ngayon pa ba tayo maniniwala? Sa ilang beses na silang nagsinungaling, naglabas ang statement tapos yun binabawi din. Example number 1 sabi ni Bongbong Marcos na ipagpatuloy niya daw ang mga nasimulang na trabaho o ipagpatuloy niya ang mga nagawang trabaho o nasimulang trabaho ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ano nangyari? May bang continuity?
hindi nga pinatuloy yung Davao bus system sa Davao City. Kung totoosin mga Pilipino dito, mga taga Davao, yung mga Pilipino rin naman, botante din naman, ibig sabihin taxpayers, mga taxpayers, di ba? Malaki ang contribution ng Davao City papunta sa national funds, national treasury, pero hindi nila pinagawa ng project. Wala, zero budget ang botlog ang Davao City. So yun na lang sana yung Davao bus system, kasi nagkaroon na ng budget pondo doon ang Davao City na 100 million. Kumbaga kulang na lang i-implement na lang ng national, tapos bigyan ng budget. Ang ganda sana ng Davao City ngayon, lalo no, magkakaroon na sana tayo ng bus na napaka-modern, meron sariling wifi connection, matitrace, meron siyang tracker or yun na nga, device, tracking device, or matatrack mo yung yung bus kung saan na banda, kung malapit na bang makauwi, o ilang minuto pa bago makarating. So, di ba ang ganda nun, astig nun. Tsaka hindi siya basta-basang matatrap sa traffic, kasi meron siya sariling daanan, meron siyang exclusive lane. Just like Davao, bus carousel sa Manila, EDSA. So ito yung bahay na Tatay Digong, very humble house, no? Humble house siya para sa ikumpara sa ibang presidente, ikumpara sa ibang mga senators, congressmen, and mayors, of course, no? So siya, ganito ang bahay nila, so humble pa rin to i-compare sa iba na mga yun nga public officials na nabanggit ho natin, nakahilira katrabaho or pareha sa trabaho ni Tatay Digong. And considering Davao City is one of the richest city, siguro kung small town lang ang Davao City, like sabihin natin na ang tao dito is nasa mga 50 mil, tapos ang kanyang standing sa classification is nasa 5th income class municipality or 5th income class city, pwede magigits pa natin yun, no? Ibig sabihin na siguro malamang ay nakahiya naman, no, sa taong bayan na may ang iyong lugar ay 5th income class municipality, tapos ang poverty incidence 50%. Diyos ko, taas nun. 40% ang poverty incidence. Ibig sabihin nun, maraming mahirap ba? Nakatakot yung isang ganong lugar pag maraming mahirap mataas ang crime. Kasi syempre mahirap nga, parang wala nang pinaka last resort nila ay yan, mang hold up, mga robbery, gano'n, no? So yan po yung mga lugar, yan po yung palatandaan na hindi safe ang isang lugar kapag siya impoverished area. Tama ba? Basta yun, basta maraming mahirap. Oo, halos sa kalahati ng population mahirap. So nakakatakot ho yun. For example na lang, yung may nagidnap na si Elliot Eastman na isang foreigner na nakapagpangasawa ng taga doon sa lugar ng Sibuko. I don't know, basta Lanao del Norte. So maraming doon, maraming mga mahihirap, kaya yun. Talagang nung nakita ng opportunity, mayroong foreigner, ito perang malala to. So yun, kinidnap for ransom. Kasi hindi naman nabigyan ng pera, yun, pinatay. Napatay siya, no? Upon abduction pa lang, the day na hinuli yung tao, na baril na may tama, yan, patay si Elliot Eastman. So kawawa, kahit pa sabihin ng mga ibang mga foreigner na hindi daw sila naawa sa taong kumbaga playing stupid games will win stupid prizes. Kasi unang-una pa pala doon ay inabisuhan na siya ng kanyang nanay na kanyang mga magulang parents na pabalik na sila sa Ohio ba yun? Pabalik na sa US kasama ang kanyang misis na Pilipina. Hindi nakinig. At ngayon sinabihan na siya ng kanyang mga magulang nung babae. Oo, na umalis sila mag-asawa, magpakalayo-layo. Wag doon sila manirahan, pwedeng Davao City, pwedeng Zamboanga City, pwedeng Pagadian City, basta sa biggest city na pag malaking syudad kasi yan, malayo ang malaki ang chance na napakalit ang chance na makidnap ka pag nasa mga bigger city ka. So yun, pag small town ay maraming mahirap at nakatakot, delikado sa safety. Sa Trento, Agusan del Sur, mayroong foreigner doon na binaril, patay, hinold up doon sa 80 milyon nakuha, 80,000 pesos. Grabe, kaliit na halaga, ipapatay mo papatay ka ng tao sa ganung halaga dahil nga sa kahirapan. So Davao City hindi siya mahirap, mayaman siya na syudad, one of the richest city alongside with Makati City, City of Manila, Quezon City, Pasig City. Pero kita mo ang bahay ng mayor, di ba? Ganyan ang kasimple. Hindi siya talaga yung malapalasyo na alam niyo yon, mayaman pa si dito Mas maganda pang bahay nila Bite King ng vlogger dito sa Davao. So that would be all siguro, no? So maraming thank you. Pinapakita ko lang yung hitsura ng labas ng bahay nila dito sa may Central Park, Duterte para sa Davao.
Hindi lang para sa Davao, para sa Visayas, kundi para sa Luzon na rin at sa buong mundo. Duterte lang talaga malakas. Paulo Duterte re-elect pagka first district congressman or representative. Okay, thank you for watching and bye bye.